Good morning mga breeder! Nandito naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Okay mga breeder, sa video na to ay naghahanda na ako para sa darating na breeding. At medyo nagpahuli tayo dahil may plano tayo ng mga breeder. Kung gusto nyo malaman kung paano tayo nagbi-breed, tara, samahan nyo ako. Let's go! Pero bago yun mga breeder, gusto ko muna magpasalamat sa mga solid nating supporter dyan. Mga ka-breeder, 3K subscriber na po tayo. Tama po, narinig nyo, 3K na mga breeder. At raffle time na mga breeder, no? Pero pinapalaki ko pa yung ibibigay natin, no, mga breeder, dahil off-season yung ibibigay natin sa off-season, no, mga breeder. Pag nag 3 months yun or 4 months, para siguradong ligtas na, ibibigay na natin ng mga breeder. Yon mga breeder, dito sa aking munting manukan, meron ako sinusunod na 4 na paraan mga breeder, no? Ano nga ba ito? Unang-una, oras at panahon. Pangalawa, yung facilities, yung bahay na breeding pen, at saka yung brooder, yung bahay ng mga sisiw. At ang pangatlo naman mga breeder ay yung materialis na gagamitin natin, ano mga breeder. At syempre yung pang-apat mga breeder, dapat tama yung gamot at dapat mabisa yung gamot na gagamitin natin at vitamina para naman sulit yung pagbibreed natin at pagbili natin ng mga gamot. Ano mga breeder, sa oras at panahon dapat nakahanda yung ating mga alagang manok. Hindi tayo basta breed ng breed agad, hindi yung pagkakakuha natin ng materialis, salang na agad. Meron po tayong sinusunod na 2 weeks or 21 days na paghahanda ng materialis natin na tinatawag nating priming, ano. Hindi pwede yung basta salang na lang mga breeder, dahil kagaya po ng ating mga pang-entry na manok ay dapat hinahanda natin yung ating mga materialis para sa mas magandang resulta, no, mga breeder. Pangalawa mga breeder ay yung ating mga facilities, yung bahay ng ating magiging ibibreed natin, no? Yung breeding pen, ano mga breeder, para mas relax sila sa pagbibreed. Dapat nasa maayos, malinis, at saka mabilis nating makukuha yung mga dapat nating gawin, no, mga breeder. Kagaya nung aking mga breeding pen, mas madali akong makapaglinis doon, madali kong makuha yung mga itlog nila dahil may sistema tayo, no, mga breeder. Okay mga breeder, pangatlo naman mga breeder ay ang materials. Napaka-importante na, no, mga breeder, dahil dito mas maayos yung materials, mas maayos yung ilalabas, ano mga breeder. Kumbaga mag-invest ka sa maayos na materials, yung balik naman nun mga breeder ay maganda rin yung magiging benta natin, ano. At pang-apat mga breeder, napaka-importante nito, yung gamot na ginagamit natin ay dapat mura, epektibo, at saka maayos mga breeder, at saka yung sadyang subok na. At ito nga mga breeder ang Battlecock product. Okay mga breeder, at singit ko lang din sa inyo mga breeder, may ginagamit po tayong isang gamot na una nating ginagamit dito ay ang Hairfox at ang Herbiotics. Ayan po mga yan ang ginagamit ko sa breeding at kahit sa mga cording na naka-cording na, no, mga breeder. At tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung mga diskarte ko sa unang araw na paghahanda ng aking breeding, ano. Tara, samahan nyo ako. Okay mga breeder, sa unang araw ng ating paghahanda o pagpa-priming sa ating mga materialis, ang una kong ginagawa mga breeder ay nagpupurga tayo. Ginagamit natin pamurga mga breeder ay kung hindi Wormal ay Raptor. Ito yung available natin, no, Raptor ngayon. At ito yung gagamitin natin pamurga sa mga materialis natin. Bakit tayo nagpupurga mga breeder? Kaya ba kailangan natin magpurga mga breeder, no? Para mawala yung mga bulate na aagaw ng isasalpak nating mga vitamins at mga patuka sa alaga nating mga materialis. Para yung breeding natin ay palusog ng palusog, ano mga breeder? Ito nga pala mga breeder ang Raptor. Yan. Isang tabletas sa isang materialis. Ibig sabihin mga breeder, isang tabletas bawa sa ganador at saka sa inahin. Tara, papakita ko sa inyo kung paano tayo magbigay ng pamurga. Okay mga breeder, nabigyan natin siya ng pamurga. After na mapurga natin lahat yung ating mga gagamiting materials, isasabay na natin yung pagpapaligo. Gagamitin natin shampoo mga breeder ay Triple X shampoo mga breeder. Ito siya mga breeder. Gawa rin to ng Battlecock mga breeder. Okay mga breeder, ito naman yung isa natin gagamiting materials na ganador, no?
Ito ay tinira natin ng early bird. At nag-decide ako na gamitin natin ngayong early bird. Ito ay Gilmore sweater. Yan. Purgahin na rin natin mga breeder. After natin na mapurgay yung mga materials natin mga breeder, ay isasabay na natin yung pagpapaligo gamit ang Triple X shampoo mga breeder. Ito siya mga breeder, ang Triple X shampoo. Pagka nag-breed tayo, importante na yung mga alaga natin mabango at saka walang hanip o kuto sa mga balat nila mga breeder para mas maganda yung kakalabasan ng breed natin. Wala silang stress, wala silang ibang stress na iisipin kundi magparami lang ng mga breed. Triple X shampoo at magpaligo na tayo. Sa isang timbang tubig, maglalagay lang tayo ng isang sachet ng Triple X shampoo. Samantalahin natin yung ganda ng panahon mga breeder. So mga breeder, una natin paliliguan ay ang ating Gilmore sweater. Liguan na natin. Pero hindi ko na ipapakita yung pagsasawsaw mga breeder kasi alam nyo na mga breeder no. Game. Yun mga breeder, bakit nga ba nagpalit tayo ng breeding at hindi natin tatapatan yung October born? Mga breeder, meron po akong paliwanag dyan. Dahil mga breeder, sa experience ko po, sa mga naging buyer ko po, yung October born po na early bird na ginagamit nila sa unang entry nila sa derby ay ayos po yon yung mga October born para nakakalamang sila sa edad. Kaya lamang po, sa bandang padulo, yung mga October born po ay lumulugon. Kaya kailangan po natin ng meron tayong tinatawag na November at December born para yung mga padulong nilang entry sa mga championship, hindi lulugon yung ating mga manok At saka ayun nga mga breeder, pwede natin itong gamitin sa susunod na early bird kasi tsak hindi lulugon yung mga November at December born pag ginamit natin Ayun po yung aking dahilan kung bakit tayo nagpa-late bali medyo nagbabase tayo sa mga nakaraan natin pag-breed at nakikita natin na mas maganda para sa akin yung mga ganong sistema kasi mga breeder, yung mga fighter na yan, meron silang sariling breed na October born. Ang magiging problema lang nila kaya sila bumibili sa ibang manukan, yung mga fighter, mga breeder ay lumulugon yung kanilang mga early bird pag napasukan ng vitamins na ihanda, nagpalit ng patoka, ayan, nalugon po yun at wala silang magamit sa mga padulo nilang derby Ayun po yung aking
paliwanag kung bakit tayo medyo nagpa-late. Hindi naman late mga breeder, gitna tayo, nasa gitna. Ano? Yun lang po mga breeder. Siya pa mga breeder, magpapaligo pa tayo ng mga manok natin. Kailangan na natin tapusin yung video na to kasi may marami pa tayong gagawin. Paano? See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Salamat po sa nanonood at salamat po sa pagsuporta. 3K subscriber na po tayo. Yung pre-rapon natin, antay-antay lang.